Mukhang ito na yata yung baryo nila Clarice pare ah. Mukha nga. Parang ghost town. Wala man lang katao-tao. Teka, bakit kumukulo to? O bakit na naman? Bigla ka na naman natigilan dyan. Hindi pare. Ito kasi, kumukulo. Teka, ano ba yung maliit na boteng yan pare Joaquin? Bakit kumukulo yung laman yan? Hindura to. O wala ng langis. Mix, mukhang hindi yata mga rebelde o sindikato ang nagugulo sa baryong to. Ha? Ano? Mga aswang. Story time. Itago nyo lang ako sa pangalang Joaquin, 48 anyos. At gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang karanasang nangyari sa akin nung nasa 3 taon pa lang ako ng kolehiyo, mga taong 1998, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko. Lumaki ako mula sa isang probinsya sa Luzon na hindi ko nababanggitin pang eksaktong pangalan for privacy purposes. Nag-iisang apo ako ng lolo minong ko na isang kilala at respetadong manggagaway noon sa lugar namin. Uli lang lubos na ako sa mga magulang, kaya ang lolo ko na lang nagpalaki sa akin simula nung sanggol pa lang ako. Pumanaw na kasi ang nanay ko sa panganak pa lang sa akin noon habang ang tatay ko naman ay hindi na rin nakilala pa ni lolo dahil hindi naman ito pinanagutan ng pagbubuntis si nanay. Pero kahit ganito, hindi naman naging mahirap ang buhay ko. Bukod kasi sa pagsisilbi ni lolo sa mga tao bilang manggagaway, may-ari rin siya ng ilang ektaryang pineapple plantation noon na siyang kabuhayan namin. Magaling na manggagaway ang lolo ko. Halos lahat, kaya niyang gawin. Kaya madalas siyang lapitan ng maraming tao noon. Hindi lang sa lugar namin, kundi pati sa mga karatig bayan. Kaya niya manggamot ng iba't ibang sakit, natural man o hindi ang pinanggalingan nito. Kaya niya rin magpalayas sa masasamang espiritu, maligno, o engkantong gumagambala sa mga lugar o tao. May kakayahan din ng lolo ko magparusa o manakit ng iba kung gugustuhin niya lang. Pero syempre, hindi niya ginawa yon. Kahit kailan, hindi ginamit ni lolo sa masamang kakayahan niya. Marami rin kasing anting-anting ang lolo ko na minanaparaw niya noon sa mga ninuno namin. Bata pa lang ako, marami nang umaasang ako ang susunod sa yapak ni lolo. Bilang ako nga lang ang nag-iisang apo niya. Mula pa lang na magkaisip ako, ay unti-unti niya nang ipinapasa sa akin ang mga kalaman at kakayahan niya. Sinabi rin sa akin ni lolo noon na natural sa lahi namin ang magkamana ng mga kakayahang hindi normal sa mga pangkaraniwang tao. Pero hindi ito ang gusto kong tahakin sa buhay Arkitekto, yun ka mo ang gusto mo maging trabaho, apo? Oo po lolo Ang totoo nga po, kumuha ko ng exam sa isang university sa Maynila nang hindi nagpapaalam po sa inyo. Tapos, nakapasa po ako lolo Sana hindi kayo magalit sa akin. Aba, bakit naman ako magagalit? Kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo, anong karapatan ko para pigilan ka, iho? Isa pa, dapat nga matuwa ko sa edad mong yan. Alam mo na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. May sarili kang desisyon, apo. Malaya kang gawin kung ano man ang gusto mo. Papaano ho yung pagiging manggagaway nyo, lo? Kanino nyo na ipapasa mga kalaman at kakayahan nyo? Baka hindi ko rin kasi magamit lahat ng mga itinuturo nyo sa akin Mas maganda nga yun, iho. Kung hindi mo nakakailanganin pang gamitin ang kakayahang minana natin mula sa mga ninuno natin. Ibig sabihin, mas payapat mas tahimik na ang mundo laban sa mga nilalang nakasama natin na namumuhay dito. Pero, ipapamana ko pa rin sa ito, iho. Ikaw nang bahala kung gagamitin mo o hindi. Kasi sayang naman. O sige po, lo. Salamat po. Akala ko talaga magagalit kayo sa desisyon kong to Sobrang saya ko nito at para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang sabihin sa akin ni lolo na susuportahan niya ako sa kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay. Bilang pasasalamat na rin kay lolo ay hindi na ako umangal pa nung tuluyan niyang ipasa sa akin ang lahat ng kaalaman at kakayahan niya sa pagiging manggagaway. Kaya bago ako lumuwas sa Maynila para mag-aaral ng kolehiyo sa kursong BS Architecture ay isa na akong low-key manggagaway. Nang nasa university na ako, dito ko nakilala ang matalik na kaibigan kong tawagin na lang natin sa palayaw na Migs. Unang taon ko pa lang nito sa college nang maging magkaibigan kami. Magka-dorm class kami ni Migs at pareho rin kami ng kinukuhang kurso. Kaya nag-click kagad ang mga personalidad namin. Si Migs ang gumabay sa akin sa lahat ng dapat ko malaman nung bago pa lang ako sa Maynila. Malaki ang natulong niya sa akin, lalo na nung mga panahong nahihirapan ako mag-adjust. Hanggang sa sumapit ang 3 taon namin sa college. Sem break namin ito, kaya binala ko sanang umuwi ng probinsya para makasama si lolo. Pero hindi natuloy ang plano ko nang lumapit sa akin si Migs. Sabi niya sa akin ay may malaki raw siyang problema at kailangan niya raw ng tulong ko. Nabuntis ko si Clarice pare. Ano? Langya ka pare? 1 taon na lang gagraduate na tayo Hindi mo pa nahintay. Ano na ngayon ang balak mo kay Clarice? Hindi pwedeng hindi mo siya panagutan pare Kahit ako mababa na sa'yo kapag tinakbuhan mo siya. Alam mo naman ganun ang ginawa sa amin ng tatay ko. Yun na nga ang problema ko pare. Nagtalo kasi kami ni Clarice. Akala niya ayaw ko siyang panagutan. Nalaman niya rin kasi yung tungkol dun sa babae na rereto sa akin ni Joseph Akala niya babae ko yun. Hindi ko naman pinatulan yun, di ba? Hindi ko nga pinapansin yun Pero ayaw niya maniwala. Ilang araw ko nga rin siyang sinuyo Kaso, nung isang beses na magpunta ako dun sa dorm nila, wala na siya dun. Umalis na si Clarice pare. Umuwi na raw siya sa probinsya nila 3 linggo ko na nga siya hindi makontak Oh, bakit hindi mo kagad sundan? Ngayon pa nga lang ako sumahod dun sa part-time ko. Ngayon pa lang ako nakabili ng ticket. Saka, alam mo naman yung sakit ko, di ba? Hindi ako pwedeng bumiyahe mag-isa. Baka bigla akong atakihin. Oo nga pala, may epilepsy ka nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Kaya pare, gusto ko sana humingi ng pabor sa'yo. Baka pwedeng samahan mo ko. Huwag ka mag-alala, sagot ko lahat. Naku, patay tayo dyan. At wala na nga akong nagawa nito
kundi ang pumayag. Hindi ko naman kayang tiisin ang kaibigan ko sa sitwasyon niyang ganito. At tumawag na lang ako sa landline namin sa probinsya para sabihin kay Lolo na hindi ako makakauwi. Pinadalan pa nga ako ni Lolo ng pera nito bago kami bumiyahe. Barko ang sinakyan namin ni Migs. Sa isang liblib na probinsya kasi sa bandang Visayas nakatira ang pamilya ni Clarice. Hindi ko na rin papangalanan pa ang eksaktong lugar para na rin sa katahimikan ng mga taong nakatira doon ngayon. Halos 24 oras din yata ang naging biyahe namin papunta doon. Kung tama ang pagkakatanda ko, talagang malayo ang lugar na yon. At ng mga panahon na to, ay hindi pa ganun kamodernisado ang lugar. Grabe pare, ang layo pala ng probinsya ni Clarice. Kaya nga hindi ako makaalis na mag-isa Saka nasa bayan pa lang tayo pre. Wala pa tayo doon mismo sa baryo nila. Kailangan pa rin nating sumakay ng jeep para makarating doon. Kaso, hindi ko sigurado kung saan ang sakayan di tara na, magtanong-tanong tayo doon. Baka abutin pa tayo ng gabi dito Naglakad-lakad kami ni Mick sa palengke ng bayan para maghanap ng paradahan o terminal ng mga jeep. Nang makita kami sa wakas, lumapit kami sa isang lalaking nagtatawag ng mga pasahero dito. Dala ni Migs yung kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng girlfriend niya na ibinigay ng isang kadorm ni Clarice. Boss, magandang araw po. Saan ba yung terminal ng jeep papunta sa baryo yung nakasulat sa address na to? Ha? Sigurado ba kayo sa pupuntahan yung mga totoy? Wala na buhabiyahe papunta doon. Ilang linggo na rin. Bakit naman ho? Kailangan ko lang puntahan ng girlfriend ko doon, Manong. Importante lang talaga. Baka pwedeng pakituro na lang sa amin kung saan yung daan. Nako, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Umikot na kayo pabalik sa Maynila habang maaga pa. Wala kayong mapapala doon. Mapahamak lang kayo. Mapahamak? Bakit po, Manong? Ano po bang meron doon sa baring yun? Imbis na sumagot, umiwas lang ng tingin yung barker at ang lakad palayo para magtawag ng ibang pasahero. Naiwan kami naguguluhan ni Migs nito. Pero dahil desidido ang kaibigan ko, naghanap pa kami ng ibang mapagtatanungan. Pumasok kami sa isang maliit na karinderya para kumain muna at magtanong na rin sa tendera. Ale, mawalang galang na. May alam po ba kayong pwedeng arkailahin sasakyan papunta sa baring to? Ito po ang address sa papel. Magbabayad po kami. Sus Maria Jose, mga dayo ba kayo? Huwag nyo nang balakin pang umakit sa baring yon. Matagal lang iniiwasan ng mga tao ang lugar na yan. Ale, kailangan talaga namin makarating dun Nandun po kasi ang girlfriend ko. Buntis at kailangan ko siyang makita ngayon din. Diyos ka, kung nandun ang nobya mo, ipagdasal mo na ang kaluluwa niya. Baka patay na silang lahat doon. Ano po bang ibig niyo sabihin? Ano ba kasi nangyayari doon, Manang? May mga sundalong umakyat doon noong nakaraang linggo. Dahil sa mga balitang sunod-sunod na nawawala raw ang mga tao doon. Pero sa grupo ng mga sundalong yon, kakaunti na lang sa kanila ang nakabalik. Kahit sila, ayaw na ulit puntahan ng lugar na yon. Lalo na't wala na rin naman daw nakatira doon. Kaya huwag na kayong magmatigas kung gusto nyo pang mabuhay. Lalo kaming kinabahan ni Migs sa narinig namin ito. Pinilit kong tanungin yung matanda kung ano ba talagang nangyayari doon. Bakit pati mga sundalo, parang kinatatakutan yung lugar na yon. Pero bigla na lang siya nanahimik. Tinalikuran niya kami at nagkunwaring abala sa pag-aayos sa paninda niya. Ayaw niya na kaming kausapin ito. Ganito rin ang naging reaksyon ng iba pang mga taong tinanong namin sa bayan na to. Puro lang sila babala. Sinasabi nilang umuwi na kami, pero walang gusto magpaliwanag kung ano ba talagang eksaktong dahilan at kung bakit. Paano na to pare? Paano ko pupuntahan si Clarice kung walang gusto magturo ng daan at maghatid sa atin doon? Kumalma ka nga lang, Migs. Hahanap tayo ng paraan. Nandito na tayo Hindi na tayo aalis dito hanggat hindi natin nalalaman kung paano makapunta sa kanila. Sa totoo lang, gusto ko na rin sanang umatras sa mga oras na to. Ibang kutob ko sa mga naririnig namin at lalong bumibigat ang pakiramdam ko habang tumatagal kami sa bayang to. Pero wala akong pagpipilian Desperado ang kaibigan ko. Buntis ang girlfriend niya at alam kong hindi niya kakayaning umakit na mag-isa. Lalo na't may sakit siya. Dahil dito, napilitan akong isang tabi ang sarili kong kaba. Baka naman pinamumugaran ng mga rebelde ang lugar na yun pare. O baka may sindikatong nagtatago doon kaya walang makalapit. Kahit buong hukbo pa ng rebelde ang nandun, wala na akong pakialam. Aakit pa rin ako mahanap ko yung si Clarice pare. Pero naiintindihan ko kung natatakot ka. Kung gusto mo na bumalik sa Maynila, ayos ang sakin. Hindi na kita pipiliting samahan ako pare. Sira ulo ka ba? Nandito na tayo Wala nang atrasan to. Alam namang iwan kitang mag-isa rito. Tara na nga, maghanap tayo ng pwedeng arkilahin sasakyan. Kahit motorsiklo, kahit ihatid lang tayo sa bukana packet dun sa baryo. Tapos takarin na lang natin papasok. Salamat talaga pare Hindi ko na alam ang gagawin ko Kapag may nangyari masama sa mag-ina ko, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko O sige na, tama ng drama. Halika na. At eto nga ang ginawa namin. Matapos ang 2 oras sa pag-iikot at pagmamakaawa, nakahanap kami ng isang habal-habal driver na pumayag na ihatid kami. Pumayag lang siya nito. Nag-3 beses na mas malaki ang ibabayad ko sa kanya. Pero hanggang sa sirang tulay lang daw na nagdudugtong sa bayan at sa bundok niya kami pwedeng ibaba. Buong akala namin ni Migs sa mga oras na to, mga armadong tao, mga rebelde o mga sindikato ang kakaharapin namin sa pag-akit sa masukal na baryo nila Clarice. Handang-handa na kami magtago at makipagpatentero sa mga bala kung kinakailangan nito. Pero pareho kami nagkamali dahil isang katotohanan ang sumampal sa amin pagdating namin sa liblib na baryong to. Dahil higit pa pala sa anumang panganib ang kakaharapin namin dito. Mukhang ito na yata yung baryo nila Clarice pare Mukha nga, parang ghost town. Wala man lang katao-tao. Ano, tutuloy pa ba tayo? Oo naman pare, kailangan ko pa rin makita ang girlfriend ko. Di kung ganun, halika na. Pumasok na tayo gumagabi. Ano yung amoy na yun? Ang baho pare Amoy bulok. Pareho kami napatakip ng ilong namin ni Migs nang bigla na lang kami makalanghap ng napakasangsang na amoy na dala ng hangin. Halos bumaliktad ang sikmura ko ng mga sandaling to. Kaya napahinto ko pagkatapos ko makalampas sa mismong arko ng baryo. Kahit si Migs, napahinto rin sa pagsunod sa akin. Amoy bulok pare.
Hindi kaya singuyin ng mga patay na tao dyan sa loob ng baryo? Diyos ko pare, huwag naman sana. Lalo ako nag-aalala sa magiging ina ko dahil sa sinasabi mo. Pasensya ka na pare, hindi naman kita gustong takutin eh. Kaya lang kasi, teka, bakit kumukulo to? O bakit na naman? Bigla ka na naman natigilan dyan. Hindi pare, eto kasi, kumukulo. Teka, ano ba yung maliit na boteng yan pare Joaquin? Bakit kumukulo yung laman yan? Hintura to, o wala ng langis. Dinukot ko mula sa bulsa ng suot kong pantalon yung isang maliit na botelyang may lamang langis na kung tawagin ay hintura. Ito yung uri ng pangontra na karaniwang ginagamit ng mga taong may alam at bihasa sa mga lumang paniniwala. Gaya na lang ng lolo ko. Ang isang karaniwang hintura ay may kakayahang magbigay ng babala sa sino mang nagmamay-ari nito na may panganib sa paligid. Madalas, kapag kumulo daw ang langis nito, senyales na yun na may aswang sa paligid. Maging alerto ka pare. Mukhang kanina pa yata may nagmamanman sa atin eh. Nagmamanman? Pare, ano bang ibig mong sabihin? Mix, mukhang hindi yata mga rebelde o sindikato ang nagugulo sa baryong to. Ha? Ano? Mga aswang. Ano? Aswang? Pare, niloloko mo. Hindi pa natatapos si Mix sa pagsasalita nito nang magulat kami nang bigla na lang may bumagsak na kung ano sa harapan namin at galing dun sa sanga ng punong nasa ibabaw namin. Talagang nalaki ang dalawang mata ko nito, lalo na nung makita ko yung nakangangang bunganga nito na halos tumatakip sa buo niyang muka. Kitang-kita ko tuloy yung malalaki nitong ngipin, pati na rin yung mahahabang dila nito na may hati pa sa gitna. Ang itsura nito ay parang isang taong paniki na malaki ang bunganga at ang kulay ng balat ay kagaya ng sa kalabaw pero walang isang balahibo. Nakatayo siya gamit ang dalawa niyang paa na parang paa ng ibon pero mas nakakatakot ang itsura niya dahil mahahaba at matutulis ang kuko nito. May pakpak din tong nakadikit sa sarili nitong mga braso. Putya! Paring Joaquin! Ano yan? Aswang yan pare! Bilisan mo! Tumakbo na! Pare! Ang dami nila! Meron pa sa likod natin! Putya! Mukhang hinintay lang nila tayo makapasok sa loob ng baryong to Pare! Inaharangan nila ngayon yung trangkahan! Ang ibig mong sabihin, yung mga yan ang dahilan kaya halos wala ng tao sa baryong to? Mukhang ganun na nga pare. Tignan mo yung isa doon sa gilid. May tumutulong pang dugo sa bunganga niya. Diyos ko! Papatayin tayo ng mga yan Joaquin! Anong gagawin natin? Mabilis ako nag-isip nang hindi inaalis ang mga tingin ko sa mga aswang na papalapit sa pwesto namin ni Mix. Dahan-dahan silang humahakbang palapit sa amin galing sa lahat ng direksyon. Sa kaliwa, kanan, likod, at harap. Kahit sa ibabaw ng ulunan namin ay merong mga aswang. Sobrang lakas ang kalabog ng dibdib ko nito. Lumaki ako sa probinsyang puno ng paniniwala tungkol sa mga ganitong nilalang. Pero ito ang unang beses na makakita ko ng totoong aswang. Kaya hindi ko naiwasang makaramdam ng takot. Pero sa sandaling to, bigla ko naalala si Lolo. Buisit, kung nandito lang sana ang lolo ko eh. Teka, tama, yung hintura. Anong gagawin natin dyan sa boteng yan pare? Aanin natin yan. Magpahid ka na lang ito sa katawan mo pare. Bilis, makakapatay ba ng aswang yan? Oo pare, ibang klase ang hinturang to. Matapang ang amoy nito para sa mga aswang. At oras na dumikit ang kahit isang patak lang nito sa balat nila, siguradong malulusaw ang parting nadikitan ng langis. Para tong pinalakas ng agwa bendita. Kaya hindi sila makakalapit sa ating basta-basta. Sige pare, akin na. Agad na sumunod si Mix sa sinabi ko. Pareho kaming dali-daling nagpahid ng langis sa katawan namin. At sa isang iglap lang, ay nakita naming napahinto sa paglapit yung mga aswang. Para bang bigla silang natakot. Panay lang ang angin nila sa amin. Pero hindi nila kami magawang sugurin. Iwas na iwas silang madikitan kami. Pero sadyang mauutak din ng mga aswang na to. Dahil mula sa pwesto namin ni Mix, natanaw naming may ilan sa kanilang bigla na lang nagliparan papunta sa pinanggalingan namin. Diyos ko po, Paring Joaquin, hindi nga sila makalapit sa atin. Pero tingnan mo kung anong ginagawa nila dun sa tulay na nagdudugtong dito sa baryo. Mga walang hiya, winawasak nila ng tuluyan yung tulay para hindi tayo makalis ng baryong to. Saan tayo tatakbo ngayon pare? Si Clarice, bubuhay pa kaya si Clarice? Diyos ko po, kasalanan ko to pare. Kasalanan ko to eh. Hindi to ang oras para mawalan ka bigla ng pag-asa. Umalis na tayo rito habang may pagkakataon pa tayo. Halika na. Hinila ko na si Mix papasok sa loob ng baryo. Hindi ko siya masisisi kung bakit bigla na lang siyang nalubok ng ganito. Ako nga ang sanay na sa mga ganitong paniniwala. Nakaramdam pa ng pagkabigla takot. Paano pa kaya siya? Nabago lang sa kanya ang lahat ng to. Pero kailangan naming makalayo na. Bawat daanan namin ni Mix ito ay merong mga aswang. Pero lahat sila umaatras kapag malapit na kami. Mukhang hindi nila makaya ang tapang ng amoy ng hinturang gawa ng lolo ko. Hanggang sa kakalakad namin, napadpad kami sa pinakasentro ng mismong baryo. Mga kasama, may paparating. Tawagin niyo si Dante. Pare, may mga tao pa. May mga tao dun sa parting yun, oh. Diyos ko, salamat po. Tara pre, lumapit tayo dun. Bigla kami nabuhayan ni Mix nang makakita kami ng mga taong nagkukumpulan sa isang bahagi ng sentro dito sa baryo. Lahat sila, mga nakatingin sa direksyon namin at may mga hawak na armas. Mukhang bantay sila dito sa trangkahan na parang compound na napapalibutan ng mga pinagtagpi-tagping yero. Napansin namin na hindi nilalapitan ng mga aswang ang parting to ng baryo. Parang iniiwasan nila to. Sumilip ang isa sa mga bantay dito mula sa maliit na siwang ng gate na gawa rin sa yero. Tapos nang makita nila kami, nagtayuan silang lahat at binuksan nila ng malaki yung trangkahan. Kaya lang, nang malapit na kami ni Mig sa kanila, bigla nilang itinutok yung mga hawak nilang armas sa amin. Mga improvised gun to.
na ang balay malalaki at mahabang pa ako. Dali-dali namin itinaas si Mig sa mga kamay namin para ipakitang wala kaming masamang intensyon. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito sa baryong to? Hindi namin kayo namumukhaan. Alam namin mga dayo kayo. Saka, bakit umahawi yung mga kumpol ng aswang na nadadaanan nyo kanina? Anong klaseng mga tao kayo? Ang tamang tanong dyan kay Edgar, kung tao nga ba mga yan? Tao po kami! Huwag po kayo mag-alala. May ID po kami kung gusto nyo makita. Ako po si Mix. Ito naman po ang kaibigan kong si Joaquin. Mga dayo lang po kami rito. May hinahanap lang po kaming tao kaya kami nagpunta rito. At tungkol naman po sa pag-awin ng mga aswang. Ito pong hintura ko ang dahilan. Ventura, paano naman yan nagawang takutin ng mga halimaw na yan? Hindi ba't langis lang yan na kumukulo kapag may aswang? Espesyal po ang hinturang to. Gawa ho to ng lolo kong manggagaway. Maniwala po kayo sa amin. Hindi po kami masasamang tao. Hinahanap ko lang po talaga ang girlfriend ko. Buntis po siya. Si Clarice. Baka po meron sa inyo nakakilala sa kanya. Nakikiusap po ako. Biglang nagtatinginan yung dalawang lalaking kausap namin. At pareho silang mukhang nagulat. Kami naman ni Migs, kinakabahan na. Dahil naririnig pa rin namin yung mga aswang na nagliliparan sa di kalayuan. Yung iba'y umaangil pa. At yung iba naman ay umaalulong. Ikaw ang nobya ng kapatid ko? Magkapatid ho kayo ni Clarice? Ibig sabihin, buhay siya? Nasaan ho siya? Gusto ko ho siyang makita. Ikaw pala yung gagong lalaki na ayaw daw siyang panagutan. Nagkakamali ho kayo. Hindi ako pupunta dito kung ayaw kong panagutan si Clarice. Hindi lang ho kami nagkaintindihan. Mga boss, baka pwede hong papasukin nyo na kami. Ipapaliwanag na lang ho namin sa inyo lahat ng gusto nyo malaman dyan sa loob. Basta't papasukin nyo lang muna kami. Masyado na hong dumidilim. At baka mawala na yung amoy ng hintura sa katawan namin. O sige, papasukin na ang mga yan. Mga kasama, bilisan nyo! Isara nyo kagad ang trangkahan! Mabilis kaming pumasok ni Mig sa loob ng compound habang nagmamadali ang mga kalalakihan sa pagkandado ng gate. Pagtapak pa lang ng paa ko sa loob, napansin ko kagad ang kakaibang amoy na humahalo sa hangin. Hindi na yun ang masangsang na amoy na nabubulok na karne na sumalubong sa amin kanina, kundi matapang na amoy ng mga halamang gamot. Nakita ko nitong napakaraming punong kamangyan na nakapalibot sa buong compound. Sa paanan ng mga pader at bakod, may mga hanay din ng tanim na bawang, luya, at mga puno ng kalamansi. Kaya naman pala hindi magawang lumapit ng mga aswang sa parting to ng baryo dahil selyado pala ang paligid nito ng mga bagay na kinatatakutan nila. Pasensya na kayo kung mainit ang pagtanggap namin sa inyo. Sa sitwasyon namin ngayon, mahirap na magtiwala basta-basta. O nga pala si Dante. At ito naman si Kay Edgar. Kami ang pansamantalang namumuno sa pagbabantay dito sa kampo. Maraming salamat po Kuya Dante. Kay Edgar, pasensya na rin po kung nabulabog namin kayo. Talagang gusto ko lang makita si Clarice eh. Babaya na kayo mag-usap ng masinsinan tungkol sa kapatid ni Dante. Sumunod muna kayo sa amin sa loob ng malaking bodega. Nandun ang iba pang mga pamilyang natitira dito sa baryong to. Halika na. Gusto ko rin marinig kung ano ba talaga nangyari sa inyo sa Maynila. At bakit ngayon ka lang nagpakita? Sinundan namin sila patungo sa isang malaking bodegang mukhang dating imbakan ng palay. Dito namin nakita ang kalagayan ng mga natitirang tao sa baryo. Siksikan sila, bakas ang takot at pagod sa mga mukha. Pero kahit papano, ay ligtas sila dito sa loob. Nang makarating kami sa isang sulok ng malawak na bodega, agad natigilan ng isang babaeng nakaupo sa banig. Namumugto ang mga mata nito at nang makita kami, ay parang hindi siya makapaniwala. Megs, anong ginagawa mo rito? Clarice, salamat sa Diyos at ligtas ka. Sorry kung natagalan ako ha. Akala ko talaga, hindi na kita makikita eh. Paano ka nakapunta rito? Hindi mo ba alam na wala na nakakalabas sa baryong to ngayon? Habang nag-uusap ang dalawa, ipinaliwanag ni Migs ang lahat kay Clarice. Yung tungkol sa babaeng pinagselosan nito at yung pag-iipon niya ng pera para sa tiket at ang tulong na ibinigay ko para makarating kami sa baryong to. Dito rin namin nalaman ang totoong sitwasyon ni Clarice. Noong dumating daw siya sa probinsya nila, normal pa ang lahat. Pero makalipas lang ang ilang araw, unti-unti na nilang naramdaman ang paglusob ng mga aswang sa baryo hanggang sa makulong na silang lahat dito. Akala ko nung una, simpleng mga magnanakaw lang ang nanggugulo dito sa baryo namin. Pero hindi, sinakop na nilang bawat kanto. Itong baryong to, naging isang malaking hawla na. Hinahayaan nilang makapasok kung sino mang nagtatangkang bumisita. Pero hindi na nila hinahayaang makalabas pa ang mga yun. Yun ang dahilan kung bakit winasak nila ang tulay pagpasok nyo rito. Wala silang balak itira kahit ni isa sa atin. Ang inaasahan na lang talaga namin ay mga sundalo. Nagpadala kami ng mga kasama namin sa bayan bago patuloy ang maisarado ang lahat ng lagusan. Umaasa kami makakarating sila sa bayan para humingi ng saklolo. Tungkol dyan Kuya Dante, may kailangan kayo malaman. Ano yun, Joaquin? May balita ba kayo mula sa labas? Nakausap namin ang ilang tao sa bayan bago kami tumuloy dito. Sabi nila, nagpadala raw ng mga sundalo dito noong nakarang linggo. Pero kakaunti lang daw ang nakabalik eh. At ang masakit pa, ang alam ng mga otoridad sa bayan, wala nang buhay ang natitira sa baryong to. Akala nila, patay na kayong lahat. Halos gumuho ang balikat ni Kuya Dante at kay Edgar sa narinig nila. Ang pag-asang pinangahawakan nila sa loob ng ilang linggo ay biglang naglahong parang bula. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mabigat, punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Pero hindi ko kayang makitang ganito sila, lalo na't alam kong may dala kaming alas. Kahit na hindi ko pa yun matanggap sa sarili ko ng mga sandaling to. Mahabaging Diyos, paano na kami nito? Huwag po muna kayo mawalan ng pag-asa. Siguradong may dahilan kung bakit kami nakarating dito ng buhay ni Migs. Anong ibig mo sabihin, Joaquin? Kaya nyo bang labanan ng mga aswang na gumagambala sa baryong to? Sa kadalawa lang kayo. At ang dala nyo nga lang ay ang langis na yan, na halos ubos na rin. Kahit gaano pa ka-espesyal yan, hindi yan sasapat kahit sa isang tao lang. Gaya ng sinabi ko kanina,
Manggagawa yung lolo ko. Ipinamana niya sa akin ang lahat ng kaalaman niya. Mga orasyon, paggawa ng pangontra, at kung paano lalabanan ng mga nilalang na gaya ng mga asong na yan. Hindi ko ginustong maging bahagi ng buhay ko to dahil gusto kong maging architect. Pero mukhang ito na lang ang paraan natin para makalabas tayong lahat dito. Napatingin silang lahat sa akin. Dito ko unti-unting na-realize ang sitwasyon ko. Yung mga bagay na pilit kong tinatalikuran noon para sa normal na kinabukasan ko. Hindi ko akalaing ito pa pala ang magsisilbing susi para sa kaligtasan ng maraming tao. Pakiramdam ko na mga sandaling to, ako lang ang may kakayahang gumawa ng paraan para labanan ng mga asong na yon. Pare, kung ganun gumawa ka kayo ulit ng hintura, yung ginamit natin kanina para makapasok dito. Di ba epektibo naman yun? Kung makakagawa ka ng marami nun, makakalabas na tayo rito na hindi man lang na tayo nagagalaw. Hindi ganun kadali yun, Mix. Isang bote na lang ang dala ko at naubos na natin yun sa paglalakad pa lang papunta rito. Mabusisi ang paggawa ng special na hintura ng lolo ko. Hindi lang yun basta paghahalo ng langis at ibang ingredients. Ano pang kailangan? May mga gamit kami rito, baka makatulong kami. Kailangan natin gawin ng langis sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. May mga orasyon din kailangan ipakain sa langis habang ginagawa to para maging mabisa yun laban sa masasamang elemento gaya ng aswang. At kapag nagawa na natin yun, kailangan pa itong mabasbasan ng pare para magkaroon ng epekto kagaya ng sa agua bendita. Kung pare lang ang kailangan mo, walang problema. Si Father Ben ay kasama namin yung trap dito sa kampo. Siya ang kuro-paroko sa kapilya ng baryong to. Nandun siya sa kabilang dulo ng bodega, tumutulong sa mga may sakit at sugatan. Mabuti po kung ganun. Pero ang malaking problema natin ngayon ay ang oras. Alam niyo ba kung kailan nagsusunod ng kabilugan ng buwan? Sa isang linggo pa, Joaquin. Itong gabi pa ang hihintay natin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Yun lang. Napalunok ako nito. 7 gabi. 7 gabi namin kailangan matiis ang pananakot at pag-aalulong ng mga aswang sa labas. Habang unti-unti silang nagugutom at nawawalan ng pasensya. Tuminaw ako kay Mings at Clarice nito na nito'y magkahawak kamay na umaasa sa bawat salitang binibitawan ko. Kung ganon, kailangan natin maganda. Kay Dante, kay Edgar, kailangan ko maipon ang lahat ng bawang, luya at ng isang nyog na meron kayo rito. Gagamitin natin ang susunod na 7 araw para ihanda ang lahat. Hindi magiging madali ito. Pero ito na lang talaga ang naiisip kong paraan para makasurvive tayo rito. Ganito ang naging kasunduan naming lahat. Sa susunod na 7 araw, gagawin namin ang lahat ng paghahanda para sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Ito lamang ang natitira naming pag-asa para makagawa ko ng sapat na langis para sa aming lahat. Para makalabas kami ng buhay sa isinumpang baryong to. Kung ganun, simulan na natin. Kaya Edgar, lipunin mo ang ilang mga kasamahan natin. Halugugin niyo ang buong bodega, pati na rin ang mga katabing bahay na kaya pa natin pasukin ng ligtas. Kunin niyo ang lahat ng bawang, luya at lang isang nyog na makikita niyo. Masusunod, Dante. Kayo sumama kayo sa akin. Huwag kayong lalayo sa grupo at maging alerto kayo sa paligid. Tutulong na rin ako, Kuya Dante. Hindi pwedeng nakaupo lang kami rito habang ang iba'y nagpapakamatay para lang sa kaligtasan nating lahat. Nix, sigurado ka ba? Paano kung atakihin ka ng sakit mo? Baka mapahama ka pa sa labas. Huwag kang mag-alala, baby ko. Kasama ko naman si Ka Edgar eh. Kailangan namin kumilos. Para rin naman sa atin to eh. At para sa magiging anak natin. Sasama na rin ako sa inyo, Ka Edgar. Baka sakaling may makita rin ako iba pang mga halamang gamot o sangkap na pwede magamit pangontra. Nang mga unang araw ng pamamalagi namin sa kampo nila Kuya Dante, naging maayos naman ang kalagayan namin sa loob ng bodega ng palay na napapaligiran ng matataas sa pader na gawa sa mga kapal na semento. Bukod dito, pinuno din nila ang paligid ng mga halamang pangontra, mga nakasabit na bawang, mga baging na makabuhay, at iba pang mga halamang may matatapang na amoy na hindi kayang sikmurain ng mga aswang. Nang mga panahon na to, ito ang nagsisilbing proteksyon ng mga natitirang tao sa baryo. Magandang naisip mo, Joaquin. Naidikit ng mga diniktik ng luya at bawang sa mismong pader natin. Kasi simula nang gawin natin yun, napansin kong hindi na sila masyadong nagtatangkang lumapit dito o dumapo sa bubungan. Pansamantala lang yan, Kuya Dante. Ang mga halamang yan, hindi naman nakakamatay ng aswang. Nagtataboy lang ang mato dahil sa masangsang na amoy na ayaw nila. Habang sariwa pa ang katas niyan, hindi sila makakalapit dito. Pero kapag natuyo na yan, mawawala na rin ang bisa niyan. Sana lang talaga. Umabot tayo sa kabilugan ng buwan. Ramdam ko ng takot ng mga tao rito sa loob. Pati ang mga bata hindi na makatulog sa gabi dahil sa walang tigil ng mga kaluskos at pag-ungol sa labas. Tama si Ka Edgar. Kahit gaano pa kakapal ang pader, hindi nito kayang pigilan ang tunog ng kamatayan na nag-aabang sa amin sa labas. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na namin napapansin ang pagbabago sa kilos ng mga halimaw. Hindi na lang sila basta umaalulong lang o nagmamasid sa di kalayuan. Mas nagiging agresibo na sila. Ang bodegang inakala namin magbibigay sa amin ng kaligtasan ay hindi na rin ganun kaligtas. Pre, Joaquin, narinig mo ba yun? Parang ang lapit na nila. Oo, Mix. Naririnig ko. At nakikita ko rin sila dito sa maliit na siwang. Kanina pa ako nagbabantay dito eh. Dahil masyado na silang malapit. Anong nakikita mo sa labas, Joaquin? Panay ang lipan nila sa itaas ng bodega, Kuya Dante. Palagi na silang nandun. Parang hindi na sila takot sa amoy ng mga bawang at luya o iba pang halamang gamot na nakapalibot dito sa bodega. Mula sa siwang ng bintana, kitang-kita ng dalawang mata ko ang nakakakilabot na tanawin. Ilang mga aswang na may anyong malalaking panike ang paikot-ikot sa himpapawid dito mismo sa itaas ng pinagtataguan namin. Minsan ay bumababa sila at dumadapo sa mismong bubong ng bodega. Parang sinusubukan nila kung hanggang saan ang kakayahan nilang makalapit nang hindi nasasaktan o naaapektuhan sa mga pangontra. Paano nangyari yon? Dati naman, kapag naaamoy pa lang nilang makabuhay at bawang, lumalayo na sila kagad. Sinanay nila ang mga sarili nila kay Edgar at siguradong natutuyo na rin ang bahagi ang mga pangontra natin. Sinasanay. Ibig mong sabihin, ginagawa nila yan sa sarili nila para masanay sila sa amoy ng mga pangontra natin.
Mukhang ganun na Kuya Dante. Matalino ang mga nilalang na yan. Hindi sila basta-basta susuko. Lalo na't alam nilang marami tayong nakulong dito. At unti-unti na silang binabaliw ng gutom nila. Pinipilit nilang labanan ng epekto ng mga halaman para mapasok nila tayo rito. Kapag nasanay na ng tuluyan ng mga pangamoy nila, wala nang makakapigil sa kanila para wasakin ng bubong at pasukin tayo dito sa loob. Diyos ko! Mamamatay na ba tayong lahat dito? Mix! Natatakot ako! Hindi Clarice, nandito lang ako. Hindi ko hahayaan may mangyari sa inyo ng anak natin. Paring Joaquin, wala ka na bang ibang alam na paraan? Baka may iba ka pang alam na orasyon o pwede natin gawin para maitaboy sila. Dahil sa natuklasan namin, gumuhumuli ang panandali ang pag-asang nararamdaman namin sa loob ng bodega. Kinailangan ko mag-isip ng iba pang paraan para mapatagal ang proteksyon ng buong baryo. Hindi pwedeng maupo na lang kami at hintayin silang makapasok. Pilit ko nitong inalala sa isip ko ang bawat kaalamang itinuro sa akin ni Lolo. Sinubukan kong alalahanin ko ano pang pwede namin gawin gamit ang mga limitadong materyales sa paligid. Kuya Dante, may mga lumang gulong ba kayo dito sa loob o malapit sa bodega? Lumang gulong. Oh, may ilan doon sa likuran. Mga sirang gulong ng mga traktor at jeep. Ano bang gagawin mo doon? Kailangan natin sunugin ang mga yon kasama ng mga tuyong dahon na makabuhay at ang iba pang halaman. Ang makapal at maitim pa sinuusok mula sa nasusunog na goma. Kapag nahaluan ng amoy ng pangontra, ay mas masakit sa ilong at mata ng mga aswang. Hindi nila yun madaling masasanayan dahil nakakasulasok ang amoy ng usok nun. Baka sakaling mapilitan silang lumayo ulit. Magandang idea yan, Joaquin. Mag-uutos ako ng mga lalaki para hakutin ng mga gulong at iposisyon sa mga sulok at paligid sa labas ng bodega. At isa pa Kuya Dante, may mga materyales ba tayo rito na pwedeng gawing armas? Mga tubo o mga pako? Mga tubo. Meron tayo dyan. Mga lumang materyales para sa mga sirang gripo. At mga pako na rin. Marami dyan sa mga toolbox sa mga karpentero natin. Ano bang binabalak mo, Joaquin? Gagawa tayo ng mga sumpak pa. Improvise na baril ang mga yun Kuya Dante. Ginagawa namin yun noon sa probinsya. Sumpak? Pare, aswang ang kalaban natin. Hindi mga kapwa natin tao. Tatalabang bala ng sumpak sa balat nilang kasing kunat ang kalabaw. Hindi ordinaryong bala ang gagamitin natin, Minx. Gagamit tayo ng malalaking pako. Pero bago natin ilagay ang sumpak, ibababad natin ang mga yun sa pinaghalong katas ng bawang at luya. Ipapabasbas natin kay Father Ben. Hindi man to kasing bisa ng espesyal na langis. Pero sapat na to para makasugat at makapagbigay ng matinding hapdi sa mga aswang na yun. Ayos yan. Matagal ko na rin gustong lumaban sa kanila. Ayoko na magtago na lang kami dito na parang mga daga. Kaya Edgar, ipunin mo ang lahat ng mga lalaking kaya pang lumaban. Sisimulan na natin ang paggawa ng mga sumpak. Tayo na mismo magbabantay sa mga bintana at bubungan. Naging abala ang lahat sa mga sumunod na oras. Para kami mga sundalong naghahanda sa isang malaking gera. Kahit nga ako nito, hindi pa rin makapaniwala sa nararanasan ko. Iba't ibang pangontra ang ginawa namin. Nagbalot kami ng mga basahan na binabad sa gas at katas ng bawang sa mga dulo ng kahoy para gawing sulo. Habang ang ibang mga lalaki, kabilang na kami ni Mix, ay nagsimula magturuan ko paano gumawa at gumamit ng sumpak. Ginamit namin ang pulbura mula sa mga naiwang kalburo sa bodega. Ang bala namin nito ay malalaking pakong kalawangin na binaspasan ni Father Ben at binabad to sa bawang at luya. Salamat Father Ben, malaking tulong po itong ginawa niyong dasal sa mga bala. Kayo ang mag-iingat, Joaquin. Naway pat bayan kayo ng Panginoon sa labang to. Sana nga po, umaasa po ako hindi niya tayo pababayaan. Pagsapit ng gabi, napuno ang paligid ng maitim at masangsang na usok mula sa sinunog naming mga gulong na hinaluan ng makabuhay. Gumana ang plano namin nito. Umubot nag-iyakan sa sakit ng mga aswang na masyadong malapit sa bodega. Lumayo sila ng ilang metro pero hindi sila umalis. Nakaabang pa rin sila. Nag-aantay na mamatay ang apoy at mawala ang usok. Halataan naming mga lalo silang nagalit. Panay ang angin nila sa amin mula sa malayo. Sa totoo lang, kinikilabutan din ako nito pero tinatatagan ko lang ang loob ko. Hanggang sa lumipas ang oras at nanghina na ang usok na nagmumula sa nasusunog na goma. Ayan! Para sa inyo yung demonyo ka! Ayun pa Kuya Dante! Tirahin mo, Briggs! Patama mo sa ulo! Nang may mga naglakas loob na lumipad-lipad ulit malapit sa bintana ng bodega, hindi na kami nagatubili. Ipinutok ni Kuya Dante ang unang sumpak. Tumama ang binasbas ng pako sa pakpak ng isang aswang. Umalingaw-ngawang nakakabinitili nito bago tuluyang bumagsak sa labas ng pader. Napahiyaw ang ilang babaeng kasama namin pero agad din silang kinalman ng mga lalaki. Sapuy pare! Gumagana! Nasugatan natin sila! Huwag tayo magpakampante pare! Magkarga ulit kayo ng bala! Bilis! Tama si Joaquin. Siguradong hindi pa rin titigil ang mga yan. Naging madugo at maingay ang buong gabing to kapag may mga lumipad-lipad na aswang sa paligid at nagtatangkang sirain ang mga pananggalang namin. Binabaril namin ang mga to para mabawasan. Bawat tutok ng sumpak ay sinusundan ng pagsabog ng pulbura at pagtilapon ng mga pako. Nakita ko kung paano namilipit sa sakit ang ilan sa mga aswang nang bumaon ng mga pakong may orasyon at basbas sa mga laman nila. Ang dami nila! Mukhang hindi sila nauubos! Ituloy niyo lang ang pagbaril! Huwag niyong hahayaang makadikit sila sa pader! Paputuhan pa rin natin sila mga kasama! Mamatay na kayo mga halimaw! Ginawa namin ang lahat para maprotektahan ng bodega. Kaya lang, sa sobrang dami nila, ay hindi pa rin kinakaya ng pwersa namin. Kapag nakapatay kami ng isa, parang may dalawang pumapalit. Nauubos na rin ang mga pakot pulbura namin. At ang usok mula sa gulong ay unti-unti na rin luminipis. Hindi naman talaga sapat ang sumpak na yan, Kuya Dante. Napapabagal lang natin ang mga halimaw na yan. Pero hindi natin sila mauubos. Kailangan pa rin talaga natin ng espesyal na langis. Ang hintura ng lolo ko. Yun lang ang siguradong paraan para maitaboy natin sila ng tuluyan. At makatakas tayo rito ng ligtas. Pare, ilang araw pa bago ang kabilugan ng buwan. Baka hindi na tayo umabot.
3 gabi pa tayo kailangan magtiis at lumaban. Kailangan nating tipirin ang natitirang bala natin. Kung hindi, mamamatay tayong lahat bago pa sumapit ang kabilugan ng buwan. Kaya natin ito mga kasama. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Konting tiis na lang. Tama si Kuya Dante. Hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan. Lalo na sa mga oras na to. Napuno ng tensyon ng loob ng bodega. Halos walang nakatulog sa amin ng gabing to. Bawat paggaspas ng pakpak ay nagpapabilis ng tibok ng mga puso namin. Ang mga babae at bata ay yakap-yakap ang isa't isa sa pinakaloob ng bodega. Habang kaming mga lalaki ay nakabantay sa bawat bintana. Hawak ang mga sumpak na unti-unting nawawala ng bala. Na-realize namin lahat ang nangyayari sa amin ng mga sandaling to. Para kaming nasa paligsahan ng patigasan. Parang isang labanan kung sino ang unang susuko. Nagpatuloy lang ang ganitong sitwasyon namin sa loob ng mga sumunod pang araw. Halos hindi na nga namin makilala ang pagkakaiba ng araw at gabi dahil sa tindi ng tensyon sa loob ng bodega. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napapansin ang isang malaking problema. Ang mga dinikdik na bawang, luya at ang mga sanga na makabuhay na inilagay namin sa mga pader ay natutuyo na. Habang nawawala ang sariwang katas sa mga halaman na to, unti-unti rin nawawala ang masangsang na amoy na pumipigil sa mga aswang. Kaya pala habang palapit ng kabilugan ng buwan, lalo silang nagiging agresibo. Hindi na lang sila basta naghihintay sa malayo nito. Dahil sa humihina na ang harang namin, sinusubukan na nilang sirain at pasukin ang bodega mula sa labas. Kahit pa alam nilang makakaramdam sila ng matinding hapdi at paso mula sa pangontrang nakapaligid sa bodega. Hanggang sa dumating na ang ika-6 na araw, hindi ko makakalimutan ang araw na to. Dahil dito namin nakita kung gaano kadesperado ang mga halimaw nang mapansin nilang halos wala ng amoy ang mga pangontra namin. Ang naging estratehiya ng mga aswang na to, sabay-sabay silang sumusugod. 5 aswang ang biglang bumubulusok pababa mula sa himpapawid, direkta sa pwesto ng 2 bantay namin na si Mang Cardo at Berting. Mga kasama, manda kayo. Nandiyan na naman sila. Paputakan niyo ang mga yan bago pa sila makalapit sa pader natin. Asintayin niyo sa mga pakpakat sa ulo para mabilis na bumagsak. Dante, napakabilis nila. Libas sila dire-diretso silang sumugod kina Carlo at Berting sa may kilid ng trangkahan. Parang hindi na sila natatakot sa mga sulo at sa mga bawang na nakasabit sa paligid. Kuya Dante, babarinig ko na! Tabihan niyo ako dito para sabay-sabay natin paputukan paglapit nila. Kailangan natin iligtas ang 2 bantay natin. Hindi nakakayanin ng mga aswang na yon. Inatake ng 5 aswang ang 2 bantay namin ito hanggang sa makalapit sila sa kanila at masugatan ng mga to at hindi na makalaban pa. Pinaputukan kagad namin ang mga aswang na to ng sunod-sunod gamit ang mga sumpak namin at kahit nakita namin namimilipit na sila sa hapde dahil sa mga pakong may basbas na bumabaon sa mga laman nila, hindi pa rin nila binibitawan sila Mang Cardo at Berting. Ang mas nakakakilabot pa, 3 sa mga aswang na to ang namatay dahil sa pag-atake namin at sa epekto ng mga natitirang pangontra. Nasunog ang balat nila at tuluyang bumagsak sa lupa, pero ang 2 natitirang aswang ay matagumpay na nakuha ang mga bantay namin. Dito namin naisip na parang handa na talaga silang magsakripisyo at magtiis ng matinding sakit para lang maibsan ang kanya-kanyang gutom nila. Nakatingin lang kami nito habang tangay-tangay nila palayo si Mang Cardo at Berting. Rinig namin ito ang nakakabinging sigaw ng paghingi ng tulong ng 2. Diyos ko po, nakuha nila si Carlo at Berting. Punyeta, ulang man lang tayong nagawa. Nakita ng 2 mata ko kung paano nila kinagat at pinunit ang mga laman ng mga kasamahan natin bago pa nila tuluyang madala sa himpapawid ng mga yon. Wala na tayong pag-asa, Dante. Mauubos na tayo rito. Unti-unti na nila tayong napapasok. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Edgar. Hindi ka dapat panghinaan ng loob, lalo na sa harap ng mga tao rito. Oh, nawalan tayo ng 2 magiting na kasamaan ngayong araw. Pero hindi ibig sabihin na nagsusuko na tayo para sa demonyong yan. Ipaglalaban natin ang buhay natin hanggang sa huling hininga. Kung handa silang mamatay para na makakain, mas dapat tayo maging handang isugal ang lahat para lang mabuhay ang pamilya natin. Tama si Kuya Dante kay Edgar. Lalo lang nila pinapatunayan sa atin ngayon na desperado na sila. Siguradong nauubusan na sila ng oras at pasensya. Kaya ginagawa na nila ang ganitong mga pag-atake kahit pa ikamatay ng kasama nila. Kailangan lang natin mas tibayan pa ang depensa natin ngayon. Huwag kayong magpapadala sa takot. Dahil yan ang eksaktong gusto nila mangyari sa atin. Ang mawalan tayo ng pag-asa para tuluyan tayong bumigay. Kayo ni Mix Joaquin, pumasok na muna kayo sa loob. Kitang-kita kong sobrang pagod na ang mga mata nyo. Ilang araw at gabi na kayong walang maayos na tulog at pahinga dahil sa paggawa ng mga pangontra at pagtulong sa pagbabantay. Magpahinga muna kayo ngayong gabi. Kami na muna ni Kay Edgar at ng ibang mga lalaki magbabantay dito. Kailangan nyo ng lakas, lalo ko na Joaquin. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Kailangan nasa buong kondisyon ng katawan at isip mo para sa paggawa ng hinturan ng lolo mo. Pero Kuya Dante, baka sumugod ulit sila mamaya. Mas agresibo sila ngayon. Nakita naman natin, di ba? Hindi namin pwede kayong iwan lang dito. Paano kung gawin nila ulit yung ginawa nila kay Mang Cardo? Wala ring silbi ang pagbabantay nyo at katapangan ngayong gabi. Kung babagsak naman ang mga katawan nyo, bago pa dumating ang mismong malaking laban natin bukas. Sige na, pumunta na kayo sa loob at matulog muna kayo. Subukan yung ipahinga ang mga isip nyo. Kami nang bahala rito sa labas. Tatawagin na lang namin kayo kapag kailangan namin ng tulong. Lalong nanlumo ang mga taga-baroy sa pagkawala ng 2 bantay. Nakita ko ang matinding takot sa mata ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihan at mga batang nakasaksi sa nangyari mula sa loob. Pero sa kabila ng matinding lungkot at pangamba, ramdam ko rin na dahil sa nangyari ay mas naging determinado pa silang lumaban dahil wala na rin kaming ibang pupuntahan pa. Dahil sa pagpupumilit ni Kuya Dante, napilitan kaming sumunod ni Migs. Humiga kami sa isang ligtas na sulok ng bodega
malapit sa kinaroroonan nila Clarice at ang iba pang mga pamilyang nagkukumpulan dito. Hindi ko nga alam kung paano ko nakatulog sa gitna ng ingay at tensyon sa labas pero siguro'y bumigay na rin talaga ang katawan ko sa sobrang pagod. Bandang hating gabi, naalipungatan ako dahil may narinig akong pamilyar na boses na umiiyak sa hindi kalayuan. Nang imulat ko ang mga mata ko, narinig ko sila Migs at Clarissa nag-uusap ng mahina. Nakatalikod ako sa kanila at nagtutulog-tulugan, kaya malaya akong narinig ang bawat salitang binibitawan nila. Megs, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Dahil kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi lang sana ako nag-isip ng kung ano-ano. Kung hindi lang sana ako nagpaalipin sa matinding selos ko dun sa babaeng kasama mo sa trabaho mo. Hindi sana tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Sinisisi ko ang sarili ko gabi-gabi dahil sa walang kwenta kong panghihinala sa'yo. Umuwi ako ng padalos-dalos dito sa probinsya. Dinala ko kayo ni Joaquin sa mismong pugad ng mga halimaw na to dahil sa katigasan ng ulo ko. Natatakot ako, Migs. Paano na magiging anak natin? Paano kung hindi na tayo makalabas dito ng buhay? At dito na magtapos ang lahat para sa atin? Nakita ko kung paano nila pinatay yung mga kabaryo namin kanina. Kasalanan ko talaga to, Migs. Sana nakinig na lang ako sa'yo at hindi na umalis ng Maynila. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Clarice. Please, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari sa atin ngayon. Walang may kasalanan dito, kundi ang mga halimaw na yun sa labas. Wala sa atin na may gusto nitong mangyari. At lalong wala may alam na ganito ang madadatnan namin dito. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay magkasama na tayo. Buhay tayo. At ginagawa natin ang lahat ng mga kaya natin para makaligtas. Mahal na mahal kita, Clarice. At pinapangako ko sa'yo na hindi ko hahayaang mapahama kayo ng anak natin. Lalaban ako para sa inyo. At saka, nandiyan si paring Joaquin. Alam kong makakagawa siya ng paraan bukas para mailabas niya tayo rito ng buhay. Nakita mo naman ang galing niya sa mga pangontra, di ba? Magtiwala lang tayo sa kanya. At sa itaas, kumalma ka na. Makakasama sa baby natin ang masyadong pag-alala at pag-iiyak mo dyan Tahimik lang ako nakinig sa dalawa sa dilim. Pilit kong pinipigilan ang paghinga ko ng malalim para hindi nila mahalata na gising ako at nakikinig sa personal nilang usapan. Nakaramdam ako ng matinding awa sa kanila. Pareho sila naging biktima lang ng sitwasyon ng mga maling desisyon na nagdala sa kanila sa bingit ng kamatayan ng walang kalaban-laban. Habang naririnig ko ang patuloy na pag-iyak ni Clarice at ang mga pangakong binibitawan ni Migs para pakalmahin siya, isang napakalaking responsibilidad ang tila biglang dumagan sa dibdib ko. Nangako ko sa sarili ko ng mga sandaling to na gagawin ko ang lahat ng mga kaya ko. Ibubuhos ko ang lahat ng kaalaman ko at hindi ako magpapatalo sa takot. Mailigtas lang namin ang mga taga-baryo nila, lalo na ang mga kaibigan ko at mag-ina niya. Dahil tuloy sa mga narinig ko, bigla ko naalala ang lolo ko. Nung bata pa kasi ako, palagi ako nagtataka kung bakit walang sawang tumutulong ang lolo ko sa iba. Minsan, inaabot na siya ng madaling araw sa panggagamot ng mga taong kinulam o sinaniban kahit na halos manghina na ang sarili niyang katawan. Tinanong ko siya noon kung bakit hindi na lang niya ipahinga ang sarili niya, kung bakit niya sinasalo ang problema at sakit ng mga taong minsan na hindi naman namin kaano-ano at hindi man lang makapagbayad ng maayos sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin noon, hinaplos ang buhok ko at sinabing may mga bagay at kakayahang ipinagkaloob sa atin na hindi para sa pansariling pakinabang kundi para maging sagot sa panalangin ng iba. Ng mga sandaling to, sa kalagitnaan ng nangyayari sa baryo, naiintindihan ko na siya. Ganito pala talaga ang pakaramdam ng totoong pagtulong. Ganito rin pala kabigat at kakaibang tapang na bigla na lang namumuo sa puso mo kapag alam mong ikaw na lang ang kaisa-isang pag-asang inaasahan ng marami. Ito ang gabing napagdesisyonan ko na tanggapin ng buong buo kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin, ang maging manggagaway para tumulong sa ibang tao. Nang lumipas na ang ilang oras, dumating na ang inaabangan at kinakatakutan naming lahat, ang mismong gabi ng kabilugan ng buwan. Ang delikado lang sa araw na to, bukod sa itong itinakdang oras sa ritual ko, ito rin ang gabi kung saan pinakamalakas, pinakamabilis, at pinakamabangis ang mga asong na yon, ayon sa mga turo ng lolo ko. Kaya umaga pa lang nito, ay ramdam na namin ang kakaibang pagbabago ng hangin mula sa labas. Maging ang mga halamang pangontra namin ay tila nalalanta sa tindi ng maitim na enerhiyang bumabalot sa buong baryo. Tahimik ang labas nito, walang kaluskos, walang umaalulong. Pero alam naming nag-aabang lang sila sa paglubog ng araw. Dahil dito, kailangan naming paghandaan ng mabuti ang bawat takbang na gagawin namin. Kaya nagpatawag ako ng pagpupulong bago pa man tuluyang magdilim at sumikat ang kabilugan ng buwan. Lumapit sa akin si Kuya Dante, kay Edgar, Migs at si Father Ben. Nagplano kami ng mabuti kung paano namin haharapin ang paniguradong pinakamahabang gabi ng buhay namin. Kuya Dante, kay Edgar, makinig kayo ng mabuti sa akin. Ngayong gabi na natin gagawin ng special na langis. Dahil bilog ang buwan, nasa pinakamataas na antas ang lakas ng mga aswang sa labas. Pero pabor din to sa atin. Dahil nasa pinakamataas na antas din ang bisa ng orasyong gagawin ko para sa hintura. Ako na muna manguna at magsasabi ko ng dapat mangyari sa buong magdamag. Kailangan natin ng maayos at mahigpit na plano. Dahil kapag nagkamali tayo rito ng kahit konti, buhay nating lahat ang kabayaran. Nakikinig kami, Joaquin. Sabihin mo lang ang kailangan namin gawin at susundin namin. Kayo na lang ang natitira naming pag-asa. Kaya pinagkakatiwala ko na sa iyong desisyon para sa kaligtasan naming lahat. Ano bang plano mo? Ang gagawin natin ay ganito. Habang nag-uurasyon ako para magawa ang hintura, kailangan nyo lumaban at panatilihin ng depensa sa labas ng bodega. Basta, wala ni isang aswang ang pwedeng makapasok sa pinto o bintana. Ang orasyong gagawin ko ay nangangailangan ng buong focus at hindi pwedeng maputol ng kahit anong ingay o kaluskos sa malapit. Kung may makapasok at maabala ako, masisira ang lahat ng ginagawa natin at mawawalan ng bisa ang langis.
Kuya Dante, ikaw ang bahala sa pagtuturo sa mga lalaki kung saan sila pagpesto. Gamitin niyo lahat ng natitirang bala natin. Bantayan niyo ang bawat siwang na pwede nilang pasukan. Naiintindihan ko ang binapalak mo, Joaquin. Handa kaming lumaban sa labas para protektahan ka. Pero paano naman ang mga babaeng buntis, ang mga matatanda, at ang mga bata? Hindi natin siya pwedeng iwan lang sa isang sulok ng bodega habang abala tayong lahat sa pakikipaglaban. Kung sakaling may makalusot na aswang sa atin sa labas at makapasok sa loob sa inyo, sila ang unang madidisgrasya dahil wala silang kalaban-laban kung wala tayong ititirang bantay sa kanila. May punto si Edgar, Joaquin. Paano kung magpadala tayo ng 2 o 3 lalaki sa loob para bantayan kayo habang gumagawa ka ng ritual? Hindi ba mas maganda kung may lalaban pa rin para sa inyo sa loob? Huwag na Kuya Dante, mas kailangan sila sa labas. Lahat ng marunong mawak ng bare ay dito kayo sa labas. Kapag nagbawas-baksi kayo ng tao sa labas, mas madali kayo malulusutan ng mga aswang na yan. Makinig kayo, ang orasyon magsisilbing harang namin. Ganito ang gagawin natin. Doon ako sa pinakaloob ng bodega maghahanda. Isama niyo ang mga babae at ang mga bata at ang mga matatanda. Papaligiran ko ang kwarto ng kandila at asin. Habang nag-uurasyon ako, ay protektado din sila. Walang basta-basta makakapasok ng mga aswang doon hanggat hindi napuputol ang dasal ko. Ang kailangan ko lang sa inyo, siguraduhin walang makakalusot para isorbohin ako. Ako nang bahala sa loob, kayo nang bahala sa labas. Kung ganun, sasama ko sa labas kina Kuya Dante. Tutulong ko sa pagbabantay sa pagharang sa mga halimaw. Pero Mix, masyado na mabigat sa yun. Baka atakihin ka bigla ng sakit mo. Oo, pero kailangan ng karagdagan tao sa labas ni Kuya Dante. Kaya hayaan mo na ako. Hindi, Migs! Dito ka lang sa loob. Paano kung mangyari sa'yo ang nangyari kay Mang Cardo kahapon? Nakita mo kung paano nila kinagat at pinunit ang katawan ng mga bantay natin. Wala silang patawad. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Sino ang tatayong ama sa anak natin kapag nawala ka? Dito ka na lang, please. Huwag mo kaming iwan at tatakot ako. Clarice, tumingin ka sa akin. Gusto kitang bantayan dito. Gusto kitang yakapin hanggang matapos to. Pero hindi pwede. Magiging pabigat lang ako kay Joaquin kung magtatago ko rito. Hindi pwedeng sila lang ang lumaban para sa atin. Kailangan ko lumabas para tumulong din. Pag mas marami kami, mas ligtas kayo. Ito lang ang paraan para maprotektahan ko kayo ng baby natin. Tandaan mo yung pangako ko kagabi. Lalaban ako para sa inyo. Babalik ako ng buhay. Pangako yan. Hindi ko kayo iiwan ng baby natin. Kuya Dante, akin na yung sumpak. Handa na ako. Yun ang gusto ko marinig, Mix. Matapang kang lalaki. At sigurado akong ipagmamalaki ka na magiging anak mo. Natutuwa akong ikaw ang naging nobyo ng kapatid ko. Kaya Edgar, ibigay mo kay Mix ang isang sumpak. Mga kasama, narinig niyo ang plano ni Joaquin. Ito na ang huling gabi ng pagdurusan natin. Ipakita natin sa halimaw na yan na hindi tayo mga hayop na basta-basta na lang nilang kakatayin kapag nagutom sila. Tayo ay mga taong may pamilyang uuwian at atin ang baryong to. Bago tayo maghiwa-hiwalay at magsimula sa ating mabibigat na tungkulin, hayaan niyong basbasan ko kayong muli. Panginoong maawain, bigyan niyo po ng lakas at tapang ang mga taong to na lalaban sa labas. Maging pananggalang nawa nila ang inyong pagmamahal laban sa kasamaang buwabalot sa gabing to. Joaquin, patnubayan ka nawa ng Espiritu Santo sa iyong gagawin. Naway maging matagumpay ang iyong ritual para sa kaligtasan nating lahat. Maraming salamat po, Father Ben. Kuya Dante, Mix, at lahat ng nandito. Ihanda niyo ang mga sarili niyo at ang mga armas niyo. Pagsapit ng gabi at paglabas ng kabilugan ng buwan, magsisimula na ang pinakamabigat na laban natin. Wala nang atrasan to. Sige na, kumilos na tayo! At ito na nga napagkasunduan namin. Dinala ko ang lahat ng mahihina at walang kalaban-laban sa pinakaligtas na sulok sa loob ng bodega. Inilapag ko ang lahat ng mga naipon naming luya, bawang, at langisang nyog sa isang maliit na mesa sa gitna at pinalikiran ko sila ng asin. Nang marinig ko na ang pinakaunang alulong ng mga aswang mula sa malayo. Ito na ang naging hudyat ko sa pagsisimula ng gabi, kaya pumikit na ako ng mariin. Huminga ako ng napakalalim at sinimulan ko na ang pinakaunang linya ng orasyon ng aking lolo. Habang sa labas ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng mga sumpak at ang galit ng hiyawan ng mga naglalabang tao at halimaw. Pumikit ako ng mariin at ibinuhos ang buong isip at kaluluwa ko sa mga salitang itinuro sa akin ni lolo. Katuwang ko nito sina Father Ben at ang ilang matatandang kababaihan na siyang nag-aabot sa akin ng mga kinakailangan ko. Sinindihan nila ang mga kandila sa bawat sulok ng gilid habang nagsasalita ako ng mga sinaunang dasal na hindi pamilyar sa pandinig ng karamihan. Taimtim namang nagdasal si Father Ben ng Santo Rosario sa tabi ko. Sobrang gulo sa labas. Rinig na rinig ko ang mga putok ng sumpak ni na Kuya Dante at ng mga kasama niya, ang alulong ng mga halimaw at ang mga sigawan ng mga lalaking nagbubuwis ng buhay. Bawat kalabog sa pader ay parang yumayanig sa buong pagkatao ko. Pero pinilit kong pagtuunan ng pansin ang ginagawa ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang maling pagbigkas o isang segundong pagkawala ng konsentrasyon ko, mawawalan ng saysay ang ginagawa kong hintura. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo, Joaquin. Huwag mong pansinin ang ingay sa labas. Kasama mo kami rito at hindi namin nahahayaang may makaabala sa iyo. Panginoon, gabayan niyo po ang batang to. Ibigay niyo po sa kanya ang talas ng isip at hibay ng loob para matapos niyang ritual na to para sa kaligtasan ng iyong mga anak na nandito ngayon. Bago pa man ako mga lahati sa aking orasyon, mas naging mas marahas ang labanan sa labas. Nagsimulang magdatingan sa pintuan ng bodega ang ilan sa mga kasamahan naming lalaki na sugatan at duguan. Rinig kong inalalayan sila ni Kuya Dante at Edgar papasok, habang ang iba ay patuloy na lumalaban sa labas. Agad namang sinalubong ng mga nakaabang na kababaihan ng mga sugatan para lapatan ng paunang lunas. Ginamit nila ang mga natirang malinis na tela
at mga halamang gamot na pampatigil ng dugo. Rinig ko ang mga tinamong sugat ng mga kasama namin. Malalim na kalmot daw sa dibdib at mga braso, gawa ng matatalas sa kuko ng mga aswang. Dante, hindi na natin sila mapigilan dun sa may kanang bahagi ng pader. Sobrang dami na nila. 3 sa mga kasama natin na napuruhan doon. Kailangan nila magamot kaagad. Kundi mauubusan sila ng dugo. Dali nyo sila rito sa loob. Bilis! Mga misis, tulungan nyo ang mga asawa nyo. Tapalan nyo ng mga dahon ng bayabas mga sugat nila para tumigil ang pagdurugo. Kaya Edgar, bumalik ka kagad sa labas at tulungan mo si Mix. Sinusubukan nilang butasan ng yero. Maubos na ang mga pako natin, Dante. Kapag naubusan na tayo ng bala bago matapos ni Joaquin ng langis, siguradong makakapasok na silang lahat dito at magpipiyasahan na nila tayo. Huwag kang susuko kay Edgar. Gumamit kayo ng mga itak o patalim kung kinakailangan. Tadyakan nyo, paluin nyo ng tubo. Tuwin nyo ang lahat. Huwag lang sila makatungtong sa side ng bodega. Joaquin, bilisan mo. Kailangan na namin ng tulong mo. Naririnig ko ang lahat ng nangyayari nito sa paligid, pati na ang pakiusap ni Kuya Dante, pero hindi ko siya sinagot. Alam kong kapag nagsalita ako ng ibang salita na wala sa orasyon, ay masisira ang daloy ng enerhiya ko. Sa halip, mas binilisan at tinlakasan ko ang pagbigkas sa mga sinaunang salita. Nang mga sandaling to, may mga aswang na nagawang makalusot sa mga bantay namin sa labas. Pumasok sila sa bahagi ng bodega, kung saan ako nag-uurasyon at kung saan nakatago ang mga sugatan. Dito ko nang binuksan ang mga mata ko, habang patuloy na nagbibigkas ng orasyon. At dito ko nakita ang pagdungaw ng mga nakakakilabot na mukha ng aswang. Naglalaway at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa mga tao sa loob. Pero bago pa man sila tuluyang makahakbang at makalapit sa mga harang na ginawa namin, bigla na lang umuusok ang mga balat nila. Naghihiyawan sa matinding sakit ang mga aswang na nagtatangkang pumasok sa loob. Parang may hindi sila nakikitang apoy na sumusunog sa balat at laman nila. Sa tuwing sinusubukan nilang tumawid sa linyang ginuhitan ko ng binasbasang asin at pinaligirang mga kandila, kaya namimilipit silang umatras na nagkakamot sa kanilang mga mukha na nalalapnos. Ang kapangyarihan kasi ng orasyon at ang dalisay na pananampalataya namin ang nagsisilbing matibay na pader namin na hindi kayang tibagin ng kahit anong kuko o pangil ng mga aswang. Hindi sila makapasok. Nasusunog sila kapag lumalapit sila sa atin. Ipagpatuloy mo lang, Joaquin. Kaya natin to. Salamat po, Diyos ko. Matapos ang ilang minutong tila umabot ng ilang dekada, sa wakas sinabigkas ko ang huling linya ng orasyon ni Lolo. Pinaspasan ko pa ang paggawa ng langis sa tulong ni Father Ben na nagbuhos ng kaunting holy water at nagdasal ng huling basbas. At sa wakas, natapos ko ng espesyal na hintura. Mabilis kong isinali ng langis sa maliliit na bote at piraso ng telang inihanda namin nung mga nakarang araw pa. Natapos ko na! Kuya Dante! Kay Edgar! Migs! Pumasok kayo rito sandali! Kunin niyo yung mga langis dito! Natapos mo na. Salamat, Panginoon. Akin na yan. Ibibigay ko na sa mga kasama natin sa labas. Kuya Dante, makinig ka ng mabuti. Ipahid niyo ang langis na to sa mga katawan niyo. Kapag may natira, ipahid niyo sa mga balat sa mga talim ng mga itak niyo. Ang amoy at bisa ng langis na to ay lason sa mga aswang, kaya hindi nila kayo basta-basta malalapitan. At kapag nasugatan niyo sila gamit ng armas niyo, masusunog ang buong katawan nila mula sa loob. Salamat! Akin na, pre! Ako na mag-aabot sa pwesto ni Kay Edgar. Humanda sa akin yung mga halimaw na yan ngayon. Makakabawi na rin tayo sa mga halimaw na yan. Humanda kayo sa akin, mga aswang kayo. Tara na! Isa-isa kong ibinigay ang mga telang binasa ko ng langis sa mga lalaking kaya pang lumaban. Agad silang nagpahid nito sa mga katawan nila. Ang epekto'y naging mabilis at walang palya. Nang makalabas muli sila Kuya Dante at Mings para humarap sa mga aswang, dito ko na narinig ang sabay-sabay na pag-atubol ng mga halimaw sa labas. Parang mga asong nauulol ang mga to na biglang binuhusan ng mga kumukulong tubig. Pagsilip ko sa kanila, umatras sila ng ilang metro. Tinatakpan ang kanilang mga ilong at mga mata dahil hindi nila makayanan ng epekto ng hintura. Dito na nagsimulang bumaliktad ang buong sitwasyon namin. Ngayon ay nangunguna na sa laban sina Kuya Dante. Hindi na rin nagtatago ang mga kasamahan namin. Sila na mismo ang kusang lumalabas sa bodega para habulin at pagbabarilin ng mga umatras na aswang. Bawat putok ng sumpak na may balang pinahira ng langis ay nagre-resulta sa pagbagsak ng mga aswang to. Nangingisay at umuusok hanggang sa malagutan ng hininga. Sa wakas ay nagtagumpay na rin kaming labanan sila. Napuno ng sigawan ng tagumpay ang paligid. Pero bilang isang magaling at bihasang pinuno ng komunidad, alam ni Kuya Dante na hindi sila pwedeng magyabang o magpakampante muna. Huwag kayong magpapadala sa tuwa mga kasama. Bumalik kayo sa pwesto nyo. Huwag niyo masyadong habulin ng mga yan sa dilim. Bakit, Dante? Natatakot na sila sa atin. Dati tayo ang nagtatago, pero ngayon sila na ang tumatakbo sa atin. Kailangan nating ubusin ang mga demonyong yan habang wala pa silang laban sa atin ngayon. Hindi natin sila mauubos ng ganito kabilas kay Edgar. Napakarami nila. Buong tribo nila ang nakapaligid sa baryong to. Oo nga't hindi sila makalapit sa atin ngayon dahil sa langis ni Joaquin. Pero mapapagod din tayo. Ilang araw na tayo walang tulog at walang maayos na kain. Kapag naubusan tayo ng lakas kakahabol sa kanila, doon nila tayo babalikan kapag wala ng bisa ng langis natin. Hindi natin pwedeng isugal ang buhay ng mga sugatan natin kasama at ng mga pamilya natin sa loob. Tama si Kuya Dante kay Edgar. Nauubos na rin ang mga bala natin para sa sumpak. Puro itak na lang ang natitira nating armas. Ano nang sunod nating plano, Kuya Dante? Kailangan na nating tumakas. Amang may pagkakataon pa tayo. Abang malayo pa ang mga aswang at takot sa ating lumapit. Gagamitin natin ang pagkakataong to para ilabas ang lahat ng tao dito sa bodega. Aalis tayo sa baryong to ngayon din. Magtitipon tayo ng sama-sama. Paikot sa mga babae, matanda at bata para walang makalusot sa atin na aswang hanggang makarating tayo palabas ng bayan.
Sang-ayon ang lahat sa naging desisyon ni Kuya Dante. Nagsimula silang alalayan ng mga sugatan, palabas ng ligtas sa bodega, at inayos ang hanay ng mga tao para sa pagtakas. Ligtas na sana kaming aalis sa baryong to, nang biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Naisip ko na kapag tumakas lang kami sa baryo, nang hindi namin tuluyang pinapatay ang mga aswang, paniguradong lilipat lang sila sa ibang lugar. Maghahanap sila ng ibang baryo, ibang pamilya, ibang inosenteng tao na gagawin nilang pagkain. Marami pang magbubuwis ng buhay para lang maubos ang mga to sa hinaharap. Pero ng mga sandaling to, may pagkakataon na ako. Nasa iisang lugar na silang lahat, nag-aabang at nagugutom. Nasa kamay ko na ang alas ngayon para tapusin ang kasamaang to ng tuluyan. Kuya Dante, Mix, makinig kayo sa akin. Ilabas nyo na mga taga-baryo ngayon din. Simulan nyo na tumakas. Hintayin nyo na lang ako sa bukanan ng baryo. Anong pinagsasabi mo, pre? Paano hihintayin ka namin doon? Sasama ka sa amin ngayon. Hindi pwedeng iwanan ka namin dito. Wala sa usapan natin maghihiwalay tayo. Tama si Migs Joaquin. Lahat tayo sabay-sabay na lalabas sa bodegang to. Tara na, kumilos na tayo. Hindi pwede, Kuya Dante. Mix, makinig kayo sa akin. Kung tatakas lang tayo at iiwan natin silang buhay dito, bukas makalawa ay panibagong baryo na naman nasasalakayin nila. Uuwi nga tayo sa mga pamilya natin ng ligtas. Pero may susunod na namang mawawalan ng mahal nila sa buhay. Dahil naging duwag akong tapusin to. Ganito ang gagawin ko. Hindi mo na ako magpapahid ng langis sa sarili ko. Gagawin kong pain ng sarili ko para hindi nila kayo sundan palabas ng baryong to. Nababaliw ka na ba, Joaquin? Magpapakamatay ka ba? Hindi ako papayag. Joaquin, wag mong gawin to. Marami ka nang nagawa para sa amin. Nakagawa ka ng langis. Iniligtas mo kami. Tama na yun. Sumama ka na sa amin pa uwi, please. Ito na lang ang paraan para wala silang susundan sa inyo sa daan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapakamatay. May plano ako. Pagdating nyo sa may bukana, magsisisigaw ako para makuha ko ang atensyon nilang lahat. Papasunurin ko sila papunta dito sa loob ng bodega. Kapag nasa loob na kaming lahat, isasara ko ng pinto. Eh, anong gagawin mo sa loob? Kapag nakakulong na kaming lahat, doon pa na ako magpapahid ng langis. Pagkatapos nun, hindi na sila makakalapit sa akin. Tapos saka ko sila uubusin. Pakiusap, Kuya Dante. Bilang pinuno ng mga taong to, iligtas mo ang baryo nyo. Sige na, umalis na kayo. Iligtas nyo ang pamilya nyo. Wala silang nagawa kundi ang sumunod sa akin. Binalot ng iyak at pag-aalala ang mukha ni Migs at Clarice habang pilit silang hinihila ni Kuya Dante palabas ng bodega. Nang makita kong nakalayo na ang hanay ng mga taga-baryo sa ilalim ng proteksyon ng malalaking may pahid ng langis, huminga ako ng napakalalim. Ibinulsa ko ang bote ng langis at saka ako lumabas ng bodega. Inilantad ko ang sarili ko sa malamig na hangin at sa liwanag ng kabilugan ng buwan. Wala akong kahit anong proteksyon kundi ang sumpak sa kanang kamay at ang matalim na itak sa kaliwa. Nandito ako! Hindi ba gutom na kayo? Heto ang laman at dugo ko! Lumapit kayo sa akin, mga halimaw! Sinugatan ko ang balat ko para mas lalo silang matakan kapag namoy nila ang dugo ko. Mabilis pa nga sa alas 4 at nakuha ko ang atensyon ng lahat ng aswang sa paligid. Dahil wala akong amoy ng bawang o espesyal na langis, naging napakatamis ang amoy ng dugo ko sa kanila. Nagsimula silang magliparan at magtakbuhan mula sa iba't ibang direksyon, pabulusok at pasugod sa pwesto ko. Nang makita kong nagtipon-tipon na sila at sapat na ang lapit nila sa akin, mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bodega at nagtago sa likod ng pinto nito. Pinasunod ko ang lahat ng mga aswang sa akin. Pagkapasok ng huling aswang, buong lakas kong isinara at kinandado ang pintuan ng bodega. Hanggang nakulong kaming lahat dito. Nasa iisang lugar na lang ako, kasama ang dose-dose ng halimaw. Napuno ang kwarto ng nakakabinging atungal at kaluskos na malalaking pakpak. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang sumugod sa akin. Handa na sana nila akong pagpira-pirasuhin. Pero bago pa man dumapo ang mga kuko nila sa balat ko, mabilis kong binuksan ng bote sa bulsa ko at mabilis na ibinuhos ang lahat ng laman ng espesyal na langis sa ulot buong katawan ko. Umatungal sila ng sabay-sabay sa matinding hapdi at sakit. Umatras silang lahat at dumikit sa mga pader. Sinusubukang umiwas sa akin. Pero dahil sarado ang bodega, wala silang matakasan nito. Dito ko na sinimulan ang pag-atake ko at bawat putok ay sumasapul sa mga demonyong hindi makalaban. Dahil sa tindi ng amoy ng langis na meron ako, nang maubos ang bala kong pako, hindi ako tumigil. Ibinagsak ko ang sumpak at hinigpitan ng hawak sa itak ko na pinahiran ko rin ng langis ang hintura. Pinagtataga ko ang mga halimaw na nagpupumilit gumapang palayo sa akin. Hindi ko naman kailangan patayin silang lahat ng sabay-sabay gamit ang itak ko dahil alam kong mauubos ang lakas ko nito. Ang pinunteriya ko lang ay ang mga pakpak nila. Tinaga ko at hiniwa ang lamad ng kanilang mga pakpak para masiguradong hindi na sila makakatakas sa gagawin kong huling plano. Hanggang napuno ang silid ng itim na dugo, mga putol na pakpak at mga aswang na hindi na makalipad at nanghihina na sa sahig. Nang halos lahat ng aswang sa loob ng bodega ay sugatan, lumpo at mahina na, saka ko binuksan ang pintuan at mabilis na lumabas. Hinarangan ko ng mabibigat na sako at bakal ang pinto mula sa labas para siguraduhin wala silang kawala. Ang hindi nila alam ay binuhusan ko ng gas ang buong loob ng bodega. Kaya sa huling pagkakataon, tinignan ko ang bodegang nagprotekta sa amin ng ilang araw. Pero ngayon, ito na ang magsisilbing huling hantungan ng mga aswang na nagpahirap sa baryong to. Matatapos na ang kasamaan nyo ngayong gabi. Mamamatay na rin kayong mga halimaw kayo. Itinapon ko ang nakasinding apoy ng sulo sa bukas na bintana. Agad na sumiklab ang isang napakalaking apoy na mabilis na gumapang at lumamon sa buong bodega. Sinunog ko ng buhay ang lahat ng aswang na nakulong sa loob. Dinig na dinig ko mula sa labas ang matinding paghiyaw nila at malalakas sa pagkalampag sa pinto at pader
habang unti-unti silang tinutupok ng nagbabagang apoy hanggang umabot sa langit ang maitim na usok na nagbabadya ng katapusan ng paghihirap ng baryong to. Halos hindi na ako makatayo pagkatapos nito. Ang lahat ng adrenaline at lakas na nakuha ko mula sa orasyon at sa pakikipaglaban ay bigla na lang naglaho. Ramdam ko ang matinding bigat ng buong katawan. Gusto ko pa sana maglakad papunta sa bukanan ng baryo para sundan si Migs, pero hindi na kinain ng mga binti ko. Hindi na ako nakarating pa sa kalsada. Nanlabo na ang paningin ko. Umikot ang paligid ko at nahimatay ako sa mismong tapat na nasusunog na bodega. Akala ko nga nito ay dito na magtatapos ang buhay ko, na baka may natira pang aswang na papatay sa akin habang wala akong malay. Pero mabuti na lang at hindi talaga ako iniwan ng tunay kong kaibigang si Migs. Binalikan niya ako. Binalikan ako ni Migs kasama si Kuya Dante at ka Edgar. Paring Joaquin! Pre! Gumising ka! Nandito na kami! Kuya Dante! Tulungan niyo ako! Buhatin natin siya! Buhay pa siya! Migs, Kuya Dante. Napakagiting ng batang to. Matalino nga ang ginawa niya. Sinunog niya ang buong bodega kasama ang mga halimaw. Kaya Edgar, tulungan mo kami. At kayong iba, hanapin niyo sa paligid kung may mga nakatakas pa o natirang aswang na hindi nakasama sa sunog. Tapusin niyo na silang lahat. Wala tayong ititirang buhay. Habang buhat-buhat nila ako palayo sa apoy, pinuntirya nila Kuya Dante at ng iba pang lalaki ang ilang aswang na hindi napasama sa loob ng bodega. Pero mahina ng mga to dahil sa epekto ng langis. Sila na mismong pumatay at tumapos sa mga natirang halimaw. Gamit ang kanilang mga itak at sumpak, wala silang itinirang buhay kahit isa. Sa huli, naubos sila ang mga aswang na salot sa baryo nila. Nang magising ako kinabukasan, nasa isang ligtas na pasilidad na ako sa kabilang bayan. Nakita ko kagad ang mukha ni Migs at Clarice na masayang nakangiti habang umiiyak. Joaquin, hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa'yo. Sobra-sobrang pasasalamat namin lahat ng mga taga-baryo. Utang namin sa iyo ang pangalawang buhay namin. Tama si kay Edgar, Joaquin. Akala namin lahat ay kailangan naming umalis ng tuluyan o lumipat ng tirahan para lang makaligtas. Pero dahil sa ginawa mo, mananatili kami sa sarili naming baryo. Sigurado kaming wala ng mga aswang na babalik pa para manggulo sa amin. Dinindig ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa wakas, bumalik na ang normal at mapayapang katahimikan sa lugar natin. Tapos na ang mga araw na naging madugong pugad ng mga aswang ang ating baryo. Wala po yun kay Dante, kay Edgar at Father Ben. Ginawa ko lang po ako ng tama. Ang mahalaga ngayon ay ligtas na po tayong lahat at makakabalik na kayo ng payapa sa baryo nyo. Pagkatapos naman nakakakilabot na kaganapang to, nakabalik na rin ako sa Maynila. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo, bitbit ang bagong karanasan at pagpapahalaga sa mga turo sa akin ni Lolo. Sina Migs at Clarice ay nagpakasal na makabalik kami sa syudad at makalipas lang ang ilang buwan, isinilang nila ang malusog nilang anak. Ako pa nga naging ninong ng bata eh. Napagkasunduan din naming lahat kasama si Kuya Dante na hindi na namin kailan pababanggitin o ikukwento kahit kanino ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa baryong yon. Pinili na lang naming ibaw ng bangungot sa nakaraan hanggang sa unti-unti na lang ding nakalimutan ng mga taga doon at ng mga karatig bayan ang mga usap-usapan tungkol sa isinumpang baryo. Pero dahil sa wala nang posibleng maniwala ngayon sa ganung karanasan namin, naglakas ako ng loob na ikwento to dito. Matagal kong pinilit na takasan ng dugong na nanalitay sa akin. Akala ko ang pagtalikod sa mga turo ni Lolo ang magbibigay sa akin ng normal at tahimik na buhay. Pero sa gabing yon, sa gitna ng naglalagablab na apoy at umaatungal ng mga halimaw, naintindihan ko ang isang mahalagang aral na hindi na ituro sa loob ng anumang universidad. Minsan, ang tadhana ay hindi mo kailangan hanapin dahil ito mismo ang kakatok sa pinto mo sa oras na hindi mo inaasahan. Akala ko noon, ang pagiging arkitekto ay tungkol lang sa pagguhit ng mga plano at pagtatayo ng mga gusaling gawa sa semento at bakal. Pero natutunan ko sa baryong yon na may mas mataas pa na uri ng pagbuo. Ang pagbuo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang pagiging haligi ng proteksyon para sa mga taong walang kalaban-laban. Hindi isang sumpa ang maging naiiba. Isa tong responsibilidad. Isang pribilehiyo ang maging liwanag sa madilim na sulok ng mundong to. Kung kinakailangan ko ulit maglakad sa pinakamalagim na gabi para lang masigurong makakauwi ng ligtas sa mga taong umaasa sa akin, nakahanda ulit ako. Dahil ang tunay na lakas ay wala sa mga anting-anting o sa tapang ng amoy ng hintura, kundi sa desisyon mong tumayo para sa iba kahit ang sarili mong buhay ang nakataya. Ngayon, sa tuwing tumitingin ako sa langit at nakikita ang kabilugan ng buwan, hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil tinanggap ko ang tawag sa akin ng tadhana. Sa paningin ng mundo, ako isang arkitekto. Pero sa mga anino at sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim, kilala nila ako. Ako si Joaquin at isa akong manggagaway.